Sa mustang muli, kaibigan. Para sa bidyong to, itinanong ko nga sa AI kung sino ang 15 pinakamalakas sa Ghost Fighter. At heto nga, ang ibinigay nitong sagot. Para sa ika-15, si Alfred. Si Alfred ay may kakaibang spiritual awareness para sa isang tao. May kakayahan siyang gumawa ng spirit sword na may malaking tulong sa mga laban nila ni Eugene. Siya rin ang tanging tao na may kakayahang makadama ng spirit energy sa ganitong level. Powers, spirit sword, high spirit awareness. Kaya humanda ka na! Para sa ika-14, si Chu. Kalaban ni Eugene sa Dark Tournament, si Chu ay may drunken fist fighting style. Bagamat mas mahina kaysa sa mga top demons, siya ay matibay at may malakas na willpower na naging advantage niya sa mga labanan. Powers, drunken fist, high physical durability. Oh no, di ba sabi ko sa'yo na malakas ako? Pag lalo ko nalalasing, lalo akong lumalakas. Para sa ika-13, si Kuronue. Dating kasamahan ni Kurama. Si Kuronue ay may taglay na bilis at stealth. Kahit hindi siya kasing lakas ng iba sa listahan, may espesyal siyang abilidad sa pagsalakay at mahalaga ang kanyang pagkakaibigan kay Kurama sa kwento. Powers, expert in stealth and agility. Ngayon masusukat kung sino ang mas makapangyarihan sa ating dalawa. Para sa ika-12, si Taguro. Si Taguro ang pangunahing kalaban sa Dark Tournament. May kakayahan siyang pataasin ang kanyang lakas hanggang sa 100%. Kaya niya ring mag-regenerate at mag-adjust sa damage. Napakabagsik at halos hindi natitinag sa laban. Powers, 100% muscle power, high-level regeneration. Kailangan ko lang ng isang kamay at sapat na yun para tapusin ka. Para sa ika-11, si Jeremiah. Si Jeremiah ang mentor ni Eugene at isa sa mga pinakarespetadong mandirigma. Sa kanyang prime, napakataas ng kanyang control sa spiritual energy. Kaya niyang gamitin ang spirit wave technique na kayang makipagsabayan sa mga pinakamalalakas na kalaban. Powers, spirit wave technique, mastery of spiritual energy. Ginagamit ko ang spiritual na lakas, pisikal at lakas ng isipan ng sama-sama. Sa ika-10, si Shura. Anak ni Yomi, si Shura ay ipinakita bilang isang prodigy. Bata pa lang ay napakalakas na niya at pinapakita ng kanyang training ang potensyal na maging kasing lakas o mas malakas pa sa kanyang ama sa hinaharap. Powers, demonic strength, potential to rival Yomi. Sa ika-9, si Dennis. Sa kanyang Yoko, Fox Demon form, si Kurama ay nagiging mas malakas at tuso sa laban. May kakayahan siyang gamitin ang mga halaman bilang sandata at ang kanyang mapanlikhang pag-iisip sa labanan ay nagpapakita ng kanyang talino at lakas. Powers, manipulation of plants, high intelligence and strategy. Sa ika-8, si Vincent. Kilala bilang isang mabilis at brutal na mandirigma, si Vincent ay may Jagan Eye na nagbibigay sa kanya ng telepathy at iba pang kasanayan. Ang kanyang Dragon of the Darkness Flame ay isang nakakatakot na atake na kayang sumira ng malalakas na kalaban. Powers, Jagan Eye, Dragon of the Darkness Flame. Sa pang-7, si Jericho. Anak ni King Enma, si Jericho ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan sa kanyang adult form. Bagamat hindi siya palaging lumalaban, may malalim siyang kaalaman at kontrol sa espiritual na enerhiya na nagamit niya bilang tulong kay Eugene at sa kanyang misyon. Powers, high-level spirit techniques, vast knowledge of spirit world. Pipigilan ko ang plano mo! Sa pang-6, si Haring Enma. Bagamat hindi direktang nakikita sa serye, si King Enma ay hari ng spirit world at ang ama ni Koenma.
Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang sa laban kundi sa pagkontrol sa mga batas at kapalaran ng mga espiritu at nilalang. Powers. Authority over spirit world. Implied immense power. Papayagan ko paggamit ng kakaibang kagamitan. Sa panglima, si Sensui. Dating spirit detective bago si Yusuke, si Sensui ay may sacred energy, isang bihirang at napakalakas na uri ng enerhiya. Ang kanyang 7 magkakaibang personalidad ay may kani-kaniyang special abilities, kaya siya naging napakalakas na kalaban sa Chapter Black Arc. Powers. Sacred energy. Multiple personalities with unique abilities. Isang nilalang na napakahina para sa akin. Sa ika-4, si Mukuro, ang ikatlong kasapi ng Three Kings. Nagtataglay siya ng nakakatakot na bilis at lakas at may kakayahang sumanib sa kanyang sugat. Nagpapakita ng kanyang tibay sa kabila ng mga pinagdaanan. Siya rin ang naging mentor ni Vincent sa Demon World at isa siya sa mga pinakarespetadong mandirigma. Powers. Mastery of pain and regeneration. Superhuman speed and strength. Sa ikatlo, si Yomi, isa sa Three Kings at isang napakatalinong strategist. Dating kaibigan ni Dennis, naging napakalakas si Yomi sa kanyang pagbuo ng sarili niyang kaharian. Nang maganap ang Demon World Tournament, ipinakita ni Yomi ang kanyang tunay na lakas at pagiging isang karapat-dapat na kalaban ni Eugene. Powers. Advanced combat skills. Strategic intelligence. Kung ganun, umpisahan na natin. Sa ikalawa, si Ryzen, isa sa 3 hari ng Demon World. Kilala si Ryzen bilang isa sa pinakamalalakas na halimaw at kahit sa kanyang paghina dahil sa gutom, nananatili siyang makapangyarihan. Ang kanyang disiplina at kontrol sa sarili ang nagbigay inspirasyon kay Eugene sa kanyang journey. Powers, immense physical strength, enhanced reflexes. Ibigay mo na ang pagkain ko! At ang pinakauna, si Eugene. What? Mula sa pagiging delinquent, si Eugene ay naging isang spirit detective na may pambihirang kapangyarihan at likas na kakayahan sa pakikipaglaban. Nang matuklasan ang kanyang demon heritage bilang kaapu-apuhan ni Ryzen, isa sa pinakamakapangyarihang mga halimaw, lalong lumakas si Eugene. Sa Demon World Tournament, kaya niyang makipagsabayan sa mga pinakamalalakas na nilalang sa Demon World. Powers, Spirit Gun, Spirit Wave, Mazoku Transformation. Kumanda ka ngayon! Bus ka na! Ito ang mga pinakamalalakas sa Yu Yu Hakusho at bawat isa sa kanila ay may unique na kontribusyon sa story at sa pag-unlad ni Eugene bilang bida. Ang Yu Yu Hakusho ay puno ng mga karakter na may iba't ibang lakas at kakayahan, kaya't medyo challenging piliin ang pinakamalalakas. Narito ang listahan ng 15 pinakamalalakas na karakter batay sa kanilang kapangyarihan, abilidad at impact sa serye. Isinasaalang-alang ang mga pangunahing arko ng kwento pati na rin ang mga opisyal na guidebook at pahayag ng mga creator.